Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Matindi to. Attorney Vic nagulat kay Katunying PBBM First Lady. Nako, na-shock, grabe, bumaliktad. Yan mga kababayan ang ating alamin mula rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, bago po natin na simulan panoorin at pakinggan at bigyan ng komento ang video nito, ito po mga karibin natin, may i-share lang po ako, no? Kasi sinasabi ng iba, yung presidente po natin ay bangag daw mga kababayan. So ito magpakita po tayo ng kaunting hindi naman sa sinasabi natin na sangayon tayo sa bangag. Pero ito mga karibin natin, balitang ito ay medyo I think magpapatunay or something na mga kababayan na mali po yung binulong na naman dito sa ating presidente, no? Siguro ko bangag dahil hindi po bangag siguro nagbulong. Diba? So ito mga karibin natin, about po ito doon sa bounty, no? Na 10 million para sa reward kay Pastor Apollo Kibuloy. No, sinasabi po nung tinanong po si President Bongbong Marcos Jr. They want to help us bring fugitive, kasi yung yung mga nagbigay po ng 10 million mga kababayan ay mga private individuals yan, hindi po taga-gobyerno, no? Help itong sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Patungkol po dito sa issue nito. They want to help us bring a fugitive to justice, no? You know, he is a fugitive. Fugitive daw mga kababayan. He is hiding from the law. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kini-question, no? Sinusundan lang namin ang batas. Yun lang. So mga kababayan, sumusunod lang daw sila sa batas. According to President Bongbong Marcos Jr. doon sa 10 million na bounty, no? Para sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero mga kababayan, eto po, gumanti naman po yung kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Eto, no? Eto pong sinasabi. Kung nabasa natin yung section 7, no? Yung Republic 6713, swak na swak talaga siya, because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever, you cannot accept. Yan, ako. Hindi pala pwedeng tumanggap. Private donation. Yan ang tawag dyan sa 10 million na yan, mga kababayan, di ba? Private donation in order to make the life of another person miserable. Kasi ang lalabas dyan, mga karibin natin, bayaran kayo. Di ba? Parang binayaran kayo para tugisin. Di ba? Kasi hindi naman galing sa gobyerno. Di ba? Private donation. Ibig sabihin, private individuals. You may be motivated in good faith in whatever you are doing, but that is a violation of the law. So ano ba yan mga karibin natin? Sarili nating gobyerno nagbabiolate ng sariling niyang batas. Diba? So ano sa palagay niyo mga kababayan? Mali po ba yung naibulong dito kaya President Bongbong Marcos Jr. kaya nagkaganito?
Well, anyway, kayo na lang po ang bahala mga kababayan kung ano po ang inyong kung paano nyo tatanggapin yung impormasyon na ito, no? Na shock tayo, no? Shock po tayo kasi sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na sinusundan lang namin, no? Ito, sinusundan lang namin ang batas, yun lang. So, sumusunod sila sa batas. Pero dito naman, kinukontra no? If you will read Republic Act 6713, Section 7, yun po ang sinasaad mga kababayan na bawal, no? Tumanggap ng private donation ang mga opisyal ng gobyerno. Kasi parang, ano yun parang bribery na ba yun? Bribery? Diba? Diba? Magbibigay ka. Kasi suhulan na to Parang sinuhulan mo na yung gobyerno. Isusuhol din ng gobyerno. Sa kung sino man makakapagturo. Dapat kasi nanggaling po talaga sa sa intelligence fund, di ba? Wala namang problema dun siguro mga karibin natin kung nanggaling lang, no? Sa intelligence fund or sa gobyerno talaga. Pero kasi binanggit pa nila yung private individuals. Kaya ito, nagkakagulo na. Yan po, ano pong reaction nyo dyan mga kababayan? At eto pa. Eto pa, si Brosas mga kababayan. Gabriela Representative Arlene Brosas, tatakbong senador sa 2025. Nako naman. Ano sa palagay nyo? Kay Arlene Brosas, siya po ang Gabriela Representative. Diba? Ano to aktivista. Diba? Si Arlene Brosas mga kababayan. So, isa po ito sa mga Makabayan Black. At yan, isa na po ito siguro sa slate na ginagawa nila, no? Yung senatorial slate ng Makabayan Black. Ito si Brosas mga kababayan, nagpahayag na ng kanyang pagtakbo bilang senador. Alams na yung kung anong gagawin nyo dito, gusto ko lang ipakilala sa inyo, si Brosas. Diretso na. Sa inidoro na ito, mga kababayan, wag na natin patagalin. Yan mga karibin natin. Yan po yung yung i-share ko sa inyo. Ano man po ang inyong reaction dyan kay Brosas, i-comment nyo na lang po. Kung deserving ba siya na maging senador, well anyway, nasa inyo po yun, no? Pero kung sa palagay nyo po na she doesn't deserve na maging senador, nasa inyo pa rin yan mga kababayan. So ito na nga mga kababayan, ito, panoorin po natin at bigyan natin ng komento ang video ito. Ito na po. Patungkol po ito kay Kato Nying, yung best friend ni First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? Yung kumalat na video, I love you, Tonying. So, alam naman natin ang nangyari. Itong si Atty. Vic Rodriguez, yung librong nilaunch niya kamakailan, ang sentro doon, yung si First Lady, kung paano niya pinahirapan ang buhay ni Atty. Vic nung nasa Malacanang pa ito. At ang ginamit niyang mga vloggers, klaro, ginamit ni First Lady, ginamit niyang vloggers para siraan ang pagkatao ni Atty. Vic, itong si Kato Nying at itong si Thinking Pinoy. Okay, may napanood akong vlog ni Kato Nying na bigla niyang pinuri ang pagkatao ni Atty. Vic. Sabi ko, is this real? Pati yung libro ni Atty. Vic, na bilib si Kato Nying. Magaling yung author, sabi niya. At gusto niyang magkaroon ng kopya ng libro. At then later on, pinuri niya ang pagkatao ni Atty. Vic. Coming from Nako, Kato Nying, wag mo nang tangkain, no? Na bumili ng librong ito. Masasaktan ka lang, Kato Nying. Kato Nying. Maginoong tao si Atty. Vic Rodriguez. Salamat naman, Kato Nying. Ngayon mo lang na-realize. Nakalimutan na ba ni Kato Nying yung mga pinagsasabi niya nung sinisiraan nila si Atty. Vic? Ako, tandang-tanda ko pa yung ito si Kato Nying ang unang nagbalita na may tatanggalin na cabinet member, isang abogado.
Ganon pa siya. Yung pala, wala na, dikit na siya kay First Lady Araneta Marcos. Tapos, ano pa yun, dami nang lumabas na, no, yung si Katunying pang unang nagbalita, yung kay Chet Pastrana, yung Philippine Ports Authority na appointed na head ng PPA. Ito pala, si Mr. Chet Pastrana, naisulat sa libro ni Atty. Vic, ito, nabasa ko. Siya ang logistics man nung kampanyahan, diba, buong Pilipinas. You have to travel, you have to move people, equipments, and everything. Lahat sa pag-transport, everything, si Pastrana ang in charge. Kaya nung nanalo na ang presidente at si Atty. Vic ang executive secretary, ayan, nai-recommend niya si Mr. Pastrana na maging Philippine Ports Authority head dahil yun na napatunayan na yung kanyang galing pagdating sa ganyan. Nako, biglang lumabas na ang balita na conflict of interest daw, magkapatid daw ang asawa ni Pastrana at saka ni Atty. Vic. Sinong nagpakalat ng mga ganong balita? Si Katunying. At ako, naniwala noon kay Katunying. May vlog ako noon na pinakapalpak na appointment ni BBM yung Pastrana na yun dahil conflict of interest daw eh. Yung pala kasinungalingan yun. Kasinungalingan. Ayaw lang. Ayaw ng powers that be, alam nyo na. Ayaw yung enemy ni Atty. Vic sa palasyo. Yung ayaw ng good governance. Ayaw niya kay Pastrana. May gusto nilang ipalit. Kaya siniraan nila si Pastrana, siniraan si Atty. Vic. So ultimately, hindi na-appoint si Mr. Pastrana. Ngayon, nakausap ko mismo si Atty. Vic personal. Sabi ni Atty. Vic, walang relasyon whatsoever yung wife ni Atty. Vic at wife ni Pastrana, hindi talaga magkakilala. Bakit sinabi ni Katunying na magkapatid? Ayun, paninira. Ano pa yung mga ibang paninira? Yung mga billions of pesos na kinulimbat, kinurakot ni Atty. Vic plus many others. So, yun po ang papel ni ayun pa, alala ko, yung appointment ni Atty. Vic na ano ba yun, as chief of staff. Mga ito, hindi pa na ipapublish sa official gazette, hindi pa na tapos biglang nagkaroon ng kopya si Katunying at saka si Thinking Pinoy. Kaya yun, ang reklamo noon, bakit ang mga sensitive documents sa palasyo naibibigay sa mga vloggers? Yun ang reklamo. So yan mga kababayan, sakali na pala nagsimula yung mga leaks, no? Sa Malacanang pala nagsimula ang mga leaks. Base po sa pagkukwento dito ni General Macanas, di ba? Base po sa nangyari doon kay Atty. Vic Rodriguez. Nalubambas nga, no? Lumabas yung dokumentong yun nang hindi pa sinasa publiko. Yan mga kababayan. Posible kaya? Posible kaya na hanggang ngayon, no, may mga dokumento ang ating gobyerno maliban po doon sa sa bagay napatunayan na natin pero maliban po sa parang sa positive na side, di ba? For example, doon sa PDLX, di ba? Positive po 'yun or maganda po 'yun kasi nailabas at nagkaroon nga ng investigasyon, di ba? Yung sinasabi ko ng mga pagpapalabas or paglilik ng mga information or documents na for example, mga negative effects, di ba? Maipasa sa mga kalaban ng ating bansa. Di ba? Kasi kung nagawa nga nila kay Atty. Vic na mailabas, di ba? Siguro ko mas stricto pa nun kasi si Atty. Vic, di ba? Atty. Vic Rodriguez, stricto pa yan. Kasi, di ba? Kailangan mo pang pasikat ka muna kaya PBBM na kaya mo talaga Kaya stricto ka pa dyan sa mga panahong yan. Pero nailabas nga yun na dokumentong yun. Paano pa kaya ngayon?
kung hawak na nila sa leeg, di ba? Yung mga namumuno dyan. Posible kaya yun, mga karibin natin, na may mga lumalabas na mga importanteng documents, di ba? Well, anyway, sana lang maging ano po sila, maging maingat nang hindi mangamoy, di ba? Alam mo nun. Ito na, dahil konektado si Katunying at saka kay First Lady. Love you, Tunying. Ito ngayon, biglang bumait si Katunying, maginoong tao si Atty. Vic. Totoo. So, nakakapagtaka. Una, pinuri ni Katunying yung author, si Jerry Lerio, dahil nakasama niya sa trabaho sa ABS-CBN. Hindi ako mahilig magbasa ng libro. Depende sa style ng author, depende sa content. But ang style, first time kong makabasa ng libro na sinulat ng author, ang galing. Hindi ko pa nga binabasa eh. Kung sa pagkain pa, unti-unti ko siyang nginunguya. Nasa chapter 1 pa lang ako eh. Pabalik-balik, binabalik-balikan ko kasi super ganda ang pagkasulat. Hindi po boring ang pagkasulat. Yung nandito is award-winning talaga itong author na ito eh. Basahin ko in 2006, he received the McLuhan Award and won the grand prize in the Jaime V. Ongpin Excellence Award for Investigative Journalism. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dito kay Katunying na mukhang bumabaliktad, no? Kasi biruin mo nung panahon pa lang ng kauumpisa pa lang nila, no? Tirahin si Atty. Vic, talagang grabe po yung tirada kay Atty. Vic Rodriguez. Pero bakit yan? Ano kaya yung motibo or ano po yung dahilan, no? Ni Katunying, bakit niya ngayon pinupuro si Atty. Vic Rodriguez, no? Baka nire-reverse psychology lang tayo nito, mga kababayan, ha? Well, ano naman po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.